Kahit anong hirap ng buhay, kahit ano ang iyong pinagdadaanan, manatili ka lang sa Diyos. Kasi sa lahat ng iyong pinagdadaanan, ang Diyos ay laging merong solusyon. Merong Diyos na tumanggap sa atin. Na merong Diyos na handa kang tanggapin. Buksan ang kanyang puso para sa iyo. Kaya mga kapatid, huwag nating sayamin yung pagtanggap ng Diyos sa atin. Ay ating pong basahin ang Luke 15 verse 20 hanggang 24. Na sinasabi po dito mga kapatid, at siya'y nagtindig at pumaroon sa kanyang ama. Datapwat samantalang nasa malayo pa siya, ay natanawan na siya ng kanyang ama at nagdalang habag at tumakbo at niyakap siya sa liig at siya'y hinagkan. 21. At sinabi ng anak sa kanyang ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. 22. Datapwat sinabi ng ama sa kanyang mga alipin, dalhin ninyo rito madali ang pinakamabuting balaban at isuot ninyo sa kanya. At lagyan ninyo ng singsing ang kanyang kamay at mga panyapak ang kanyang mga paa. 23. At kunin ninyo ang pinatabang guya at inyong patayin at tayo'y magsikain at magkatuwa. 24. Sapagkat patay na ang anak kong ito at muling nabuhay. Siya'y nawala at nasumpungan at siya'y pasimulang magkatuwa. Praise the Lord. Hallelujah. So ngayon mga kapatid, hallelujah, kung ating i-relate mga kapatid sa tao, di ba? Sa magulang. Walang magulang na hindi niya kayang tanggapin ang kanyang anak. Tama po ba? Kahit gaano kasama ang isang magulang, pero pag ang anak ay lumapit sa kanyang magulang, kaya niya itong tanggapin. Kasi wala siyang magagawa mga kapatid, kasi anak niya yon. Amen po ba? Kahit ang isang anak ay gaano kalaki ang nagawang kasalanan, kahit na nagrebelde siya, pero pag ang anak ay lumapit, tatanggapin pa rin ng kanyang magulang. Ang layunin ng ating pag-aaralan sa oras na ito, ang layunin ng message na ito mga kapatid, para buksan ang ating mga kaisipan na tayo ay mga naging prodigal son, pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, tinanggap pa rin tayo kahit gaano tayo karumi o makasalanan. Minahal pa rin tayo ng Diyos. Hindi man tayo karapat-dapat sa pag-ibig ng Diyos, pero binuksan niya ang kanyang puso para tayo ay tanggapin. So mga kapatid, ito'y totoo. Tayo'y noon ay mga prodigal son. Yung mga bagay na hindi natin ginagawa, yung hindi kalooban ng ating ama. Kaya ginagawa natin kung ano yung gusto natin, kahit na ikasasama natin mga kapatid. Kahit na tayo ay, hallelujah, dahil lumayo tayo sa ating ama, malaya tayong gawin ang lahat ng bagay. Pero nung simula na ikaw ay tumawag at hinihintay ang iyong pagbabalik, hinihintay ang iyong pagbalik sa Kanya na muli Kanyang tanggapin ulit. Yan po tayo mga kapatid. Kaya kung ihahalin tulad po natin ito sa Diyos, grabe ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Tandaan po natin mga kapatid, tayo hindi karapat-dapat. Tayo'y makasalanan. Tayo'y marumi. Isa lang tayong basahan sa harapan ng Diyos. Pero ang Diyos, bukas ang kanyang puso para tanggapin ka. Amen. Hindi niya tinignan kung gaano ka makasalanan. Hindi niya tinignan kung gaano ka karumi. Kung hindi, ang tinignan niya mga kapatid, ang iyong pagbabalik, sapagkat yun naman talaga ang hinihintay ng Diyos, ang iyong pagbabalik, at sa iyong pagbabalik ay Kanya kang tatanggapin. Amen.
Amen po ba? Ganun po kabuti ang ating Diyos. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Kaya kung iisipin natin at kung iahambing natin, hindi talaga tayo karapat-dapat. Walang karapat-dapat sa atin, mga kapatid. Hindi tayo karapat-dapat na tumanggap ng kaligtasan. Hindi tayo karapat-dapat na tawagin ng Diyos. Hindi tayo karapat-dapat dito. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, naging karapat-dapat tayo. Amen po ba, mga kapatid? So, ngayon po, mga kapatid, prodigal son. Pag-aaralan po natin, mga kapatid, yung lalim ng prodigal son o kung ano ang ibig sabihin ng prodigal son po, mga kapatid. Ang prodigal, pag ito'y tinranslate po natin, mga kapatid, sa Greek, na tinatawag, mga kapatid, ay asotos. Ang asotos ay nagmula sa salitang asoteia. Ano ang ibig sabihin ng asoteia? No, ang asoteia po, mga kapatid, ang ibig sabihin po nito, pag-aaksaya. Pag-aaksaya, pagiging maramot. Yun po ang ibig sabihin ng asoteia. So, asotos, ang asotos naman po, mga kapatid, ay tumutukoy sa isang tao na nagsasayang ng pera at mga ari-arian sa pamamagitan ng pagiging hindi maingat at maramot. Yun pala ang ibig sabihin ng asotos. So ngayon po, mga kapatid, dahil prodigal son ang ating ipinag-aaralan, kung ito'y babasahin natin sa Greek, yung salitang prodigal son po, asotos, huios. Sa salitang Greek. Huios. Tama? Tawag ito? H-U-I-O-S. Hoyos. Hoyos. Ang hoyos, ang ibig sabihin ng hoyos ay anak. Yan po. Nakuha niyo na po? Ang ibig sabihin ng hoyos ay anak. So, ang asotos ay nagsasayang ng pera at ari-arian sa pamamagitan ng pagiging hindi maingat at maramot. Yan po. Kaya, tignan ninyo kung inyong ikukumbay, ikaw ay isang anak na nagsasayang ng pera. Ako ninyo? Ng ari-arian at maramot. Buhay pa ang kanyang ama, pero hinihingi niya na ang kanyang mana. Natural ba yun, mga kapatid? Di ba, ang isang anak, bago niya makuha ang isang mana, kailangan patay na yung magulang. Ama o ina. Amen po ba? Pero tignan ninyo po, itong prodigal son po na ito, mga kapatid. Buhay pa ang kanyang ama, hinihingi niya na ang kanyang mana. Ganun kalupit po, mga kapatid. Buhay pa ang kanyang ama, pero parang pinapatay niya na yung ama niya. Tama? Gaano kalapastangan yun? Gaano kalapastangan yun sa harapan ng magulang? Amen po ba? Sunod po, mga kapatid, ang prodigal son, ito isang dahilan kung bakit umalis ang prodigal son. Bakit niya kinuha ang lahat ng kanyang ari-arian at nagpakalayo-layo? Kasi ang prodigal son, hallelujah, ay walang submission. Walang submission po, mga kapatid. Bakit ko nasabing walang submission ang prodigal son? Tandaan ninyo, mga kapatid, ang isang anak na rebelde o nagre-rebelde sa isang magulang, walang anak na nagrebelde sa kanyang magulang na hindi umalis. So, ang kadalasan o ang karamihan dyan, mga kapatid, kaya umaalis ang isang anak sa kanya o nagre-rebelde siya sa kanyang magulang kasi ayaw niyang magpasako sa patakaran ng isang magulang. Ayaw niya nang inuutos-utusan siya. Ayaw niya nang pinapakay-pakialaman siya. Tama? Ayaw. Kaya umaalis. Kaya naglalayas. Kasi gusto niyang gumawa sa sarili niya. Sa ganang kanyang sarili.
Yan po mga kapatid. Kaya, ang prodigal son ay walang submission. Yun ang totoo. Kasi hindi naman aalis ang etong anak na bunso na ito kung walang dahilan. Amen po ba? Kung walang dahilan po mga kapatid. So, siguro, sa panahon na yun, sa kwento na yun, ayaw niya nang inuutos-utusan siya. Ayaw siya na pinapakailaman siya sa mga gusto niyang gawin. Kaya, Ama, ibigay mo na sa akin ang mana ko. Lahat ng mana ko. At nagpakalayo-layo siya. Sunod po mga kapatid, ito ang maganda po mga kapatid. Tignan ninyo po yung ginawa ng ama sa kanyang prodigal son. Ang prodigal son, yung pagkahingi niya ng mana sa kanyang anak, wala siyang narinig na kahit ano na salita. Di ba tayo, bilang natural sa isang magulang mga kapatid, hallelujah, o bakit mo hihingi ng mana ko? Buhay pa ako, hihingi mo na yung mana mo. Diba? O saan mo na naman aaksayahin yung pera mo? Saan mo na naman ito iwawaldas? Di ba ganyan? Pero nakita ninyo po sa ama, wala siyang sinabi. Wala tayong mababa sa Biblia na may mga sinabi pa siya kung hindi ibinigay niya yung mana ng bunso. Hinayaan niya. Po mga kapatid. Amen po ba mga kapatid? Praise the Lord. Alam niyo po mga kapatid, minsan ang Diyos ganito. Pag ang kanyang isang anak niya na hindi maayos ang paglakad sa kanyang kalooban, minsan ang Diyos, hinahayaan niya lang. Tama? Hinahayaan niya lang. Sige, gawin mo, gusto mo. Gawin mo. Minsan ganun ang Diyos po mga kapatid. Hinahayaan niya. Hanggang sa dumating sa point na ikaw mismo ang makapagtanto mga kapatid na mali ang iyong ginagawa. Kaya minsan, ang Diyos nananahimik. Hinahayaan ka lang niya, pinagmamasdan ka lang niya na, sige, magpakalayo ka, sige, gawin mo ang lahat ng gusto mo. Sige lang, sige lang. Hanggang sa dumating sa punto na mag-isip ka. Kaya di ba ganun din ang nangyari sa prodigal son? Yung nagpakalayo-layo siya, winaldas niya ang lahat ng kanyang pera, lahat ng kanyang mana. Nung naubos na, sabi ng Biblia, yung lupain na yon nagkaroon ng matinding taggutom. Nung nagkaroon ng matinding taggutom po mga kapatid, yung lupain na yon, ano po ang nangyari sa kanya? Dahil wala na siyang pera, lahat nawaldas niya na, naubos niya na sa lahat ng kanyang mga bisyo, pambababae niya, pag-iinom niya, naubos. Ngayon, wala na siyang makain. Kaya ang prodigal son na yun mga kapatid, nagtrabaho siya. Nagtrabaho siya, saan? Pakain ng mga baboy. Sabi ng Biblia, sa sobrang gutom, sa matinding gutom na kanyang dinadanas, alos kainin niya na ang kaning baboy. Amen po ba? Ganun po kalupit mga kapatid. Kaya doon niya napagtanto, sa bahay ng aking ama, ang mga alipin doon, hindi nagugutom. Nagsisi siya mga kapatid. Kaya sabi niya, ako'y paruruan sa aking ama at sasabihin ko, Ama, ako'y nagkasala sa langit at nagkasala sa iyong paningin. Kahit gawin mo na lang akong alipin. Amen po ba? So yun po mga kapatid. Minsan, sa sobrang pasaway natin, sa sobrang kakulitan natin, katigasan ng ulo natin, hindi ako naniniwala na hindi natin nare-realize yun. Minsan, sumasagi rin sa isip natin, dapat pala nagpatuloy ako. Dapat pala pinagpatuloy ko. Amen po ba mga kapatid? Ngayon, ito ang tanong po mga kapatid. Bago mo tignan ang prodigal son, tignan mo muna ang iyong sarili. Amen? Nangungusap ako sa mga lingkod ng Panginoon, sa mga matatagal, sa mga nananatili, sa lahat ng nabautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Bago mo tignan ang prodigal son, tignan mo muna yung iyong sarili. Amen po ba? Tignan muna natin ang ating sarili. Bago natin tignan ang prodigal.
son po. Bakit gusto nating tignan ang ating mga sarili? Baka mamaya katulad tayo ng prodigal son. Amen? Baka mamaya katulad tayo ng prodigal son. Una mga kapatid, baka ikaw bilang isang anak ng Diyos ay marami kang inaaksaya o winawalkas na bilang isang anak ng Diyos. Pangalawa, baka wala ka ng submission. Wala ka ng submission sa Diyos, wala ka ng submission sa leader mo, sa church na pinabibilangan mo. Yan po mga kapatid. Sunod, baka masyado ka nang makasarili. Baka masyado ka nang makasarili. Baka okay na lang sa'yo kahit hindi mo magampanan ang paglilingkod mo sa Diyos. Amen? Yung commitment mo sa Panginoon, yung gampanin mo dapat sa Diyos, baka okay na lang sa'yo. O baka naman mga kapatid, mas malala pa tayo sa prodigal son. Amen. Right. Amen po ba? Tignan ninyo mga kapatid, nasa loob na tayo ng church. Ginawa na tayong mga anak ng Diyos. Pero baka mamaya, mga kapatid, mas malala pa tayo sa prodigal son. Tignan natin ang ating mga sarili, suriin natin ang ating mga sarili. Baka mamaya, mas malala pa talaga tayo sa prodigal son. Tandaan niyo mga kapatid, pag ganun tayo, walang kabuluhan ang mga ginagawa natin. Hindi solusyon, pag nakita mo ang iyong sarili na mas malala pa tayo sa prodigal son, hindi naman solusyon na umalis tayo, lumayo tayo. Amen po ba? Kasi hindi naman yun ang paraan para maging maayos ka. Amen. Kung hindi, ang dapat na gawin mo, magpatuloy ka. Ayusin mo ang iyong sarili. Ayusin natin ang ating mga sarili. Yun ang paraan. Amen. Amen po ba? So yan po mga kapatid. So ngayon, dito, ang prodigal son, grabe ang kanyang pagsisisi. Amen po ba? Basahin po natin ang Luke 15:14 hanggang 19. Na sinasabi po dito mga kapatid, sa 14, at nang magugol na niyang lahat, ay nagkaroon ng isang malaking kagutom sa lupain yaon. At siya'y nagpasimulang mga ilangan, 15, at pumaroon siya at nakisama sa isa sa mga mayayaman sa lupain yaon. At sinugo niya siya sa kanyang mga parang upang magpakain ng mga baboy. 16, at ibig sana niyang mabusog ang kanyang tiyan ng mga ipa na kinakain ng mga baboy at walang taong magbigay sa kanya. 17, natapat nang siya'y makapag-isip, ay sinabi niya, ilang mga alilang upahan ng aking ama ang may sapat at lumalabis sa pagkain, at ako'y rito'y namamatay na sa gutom. 18, magtitindig ako at paruroon sa aking ama, at aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. 19, hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Gawin mo akong tulad sa isa sa iyong mga aliping upahan. Yan po mga kapatid. Alam niyo po mga kapatid, pag ang isang anak ay nagrebelde sa kanyang magulang, hindi mapapabuti ang kanyang buhay. Tandaan po natin yan. Walang anak na pagkatapos niyang magrebelde sa kanyang mga magulang ay naging maayos. Naging maayos ang kanyang buhay. No? Kadalasan, karamihan po mga kapatid, sa mga anak na nagre-rebelde, napapariwara. Amen po ba? Napapariwara po mga kapatid, hindi nagiging maganda ang kanilang kalagayan. Bakit? Kasi yung bunga yun ng kanilang pagsuway, pagre-rebelde sa kanilang magulang. Kaya mga kapatid, totoo ang sinasabi, hallelujah, ng Biblia. Amen. Pag ang isang anak naggumagalang at nagmamahal sa kanyang magulang, humahaba ang kanyang buhay. Mas nalalayo siya sa mga kapahamakan. Amen po ba? No? So, ganun din po mga kapatid. Kaya itong prodigal son na ito, dahil sa kanyang pagkuha ng kayamanan o ng kanyang
ng kanyang mana at nagpakalayo-layo siya nung nailustay niya na ang lahat ng kanyang yaman, wala na. Ano ang kasunod? Ang kasunod ay ang paghihirap, pagdurusa. Amen po ba? Kaya tignan ninyo, yung kwentong ito, halos kainin niya ang pagkain ng baboy na sobrang gutom. Amen. At ito ang maganda po mga kapatid sa prodigal son. Nagkaroon siya ng pagsisisi sa kanyang isip. Nagsisi siya, napagtanto niya. Minsan sa atin mga kapatid, kahit alam na natin na nagkamali tayo, alam na natin, hallelujah, na mali na yung naging direksyon natin, minsan meron pa tayong mas gustong patunayan. Amen? Nakikita mo nang hindi magandang nangyayari sa buhay mo, pero may bagay ka pa na gustong patunayan. Pero itong prodigal son na ito ang kagandahan sa kanya. Kahit prodigal son siya, pero napagtanto niya. Nagsisi siya. Dahil sa pagsisisi niya, pumunta siya. Bumalik siya sa kanyang ama. Tignan ninyo, sabi niya, kahit maging alipin nyo na lang ako, ama. Kahit maging alipin na lang ako, okay na sa akin yun. Kahit hindi nyo na ako ituring na isang anak, kahit alipin na lang ako. Kaya nga tignan ninyo po mga kapatid, ang isang taong nagsisisi, makikita niyo yung bunga ng kanyang pagsisisi. At pag nagsisi siya, hindi niya napapalikan yun. Amen? Kasi galing na siya dun eh. Alam na niya yung naging sitwasyon niya dun eh. Alam niya na, kapatid, kung gaano kahirap ang naging kalagayan niya dun. Kaya nga sabi niya, mas gusto ko pang maging alipin mo na lang, ama. Kahit hindi mo na ako ituring. Basta wag lang siyang bumalik doon. Hindi lang ako bumalik doon. Amen po ba? So sana ganito din tayo. Tayo bilang isang mga anak ng Diyos, bilang isang mga lingkod ng Diyos, mga kapatid, dapat ipakita natin yung pagsisisi. Amen po ba mga kapatid? Ngayon mga kapatid, don't leave the Father. Huwag mong iwanan ang Diyos. Huwag mong iwanan ang iyong ama. Huwag kang lumayo sa Diyos. Amen po ba? Kasi pag lumayo ka sa Diyos, kapatid, hindi magiging maganda ang iyong buhay. Amen. Hindi magiging maganda ang iyong sitwasyon. Sapagkat walang lingkod ng Diyos pagkatapos niyang lumayo sa Diyos, mga kapatid, ay naging maganda ang kanyang buhay. Karamihan sa mga tumalikod, hindi naging maganda. Amen po ba? Amen. Hindi naging maganda mga kapatid. Bumalik sila sa kasalanan. Bumalik sila sa mga dati nilang ginagawa. At sa dati nilang ginagawa, mas malala pa sila. Naging mas malala pa po sila mga kapatid. Kaya mga kapatid, huwag nating iwan ang Diyos. Huwag tayong lumayo sa Diyos. Kasi pag lumayo tayo sa Diyos mga kapatid, hallelujah, hindi maganda ang iyong buhay. Hindi magiging maganda ang takbo ng iyong buhay. Hindi magiging maganda ang dadaanan mo. Hindi maganda po. Kaya mga kapatid, hindi po ako naniniwala. Yung mga nagbabackslide na sinasabi nila, okay na. Okay na ako dito. Masaya na ako dito. No. Ito sabihin ko, feeling mo lang yun. Feeling mo lang yun. Yung feeling na yan, hanggang kailan yan? Amen po ba? At hindi ako maniniwala mga kapatid na okay ka, na masaya ka dyan, maayos ka dyan. Hindi ako naniniwala kasi kahit itanggi mo, pumapasok sa isip mo na may mali sa ginagawa mo. Amen? May mali. Kahit anong gawin mo, may mali. Kasi bakit? Alam mo yung aral ng Diyos eh. Tumatak na sa iyo yung aral ng Diyos eh. Kaya kahit magrebelde ka, alam mong mali yan. Alam mong hindi ka mapapaayos, hindi ka mapapabuti. Alam mo yun. Nagmamatigas ka lang. Amen? Nagmamatigas ka lang. Kaya po mga kapatid, huwag tayong masyadong feeling. Feeling okay ka? Feeling masaya ka? Feeling mo lang yun. Tandaan mo ang feeling na yan, natatapos. Amen po? Yan po mga kapatid,
Praise the Lord. Hallelujah. So, huwag tayong lumayo sa Diyos. Huwag natin iwan ang Diyos. Huwag nating iwan ang paglilingkod natin, mga kapatid. Kahit anong hirap ng buhay, kahit ano ang iyong pinagdadaanan, manatili ka lang sa Diyos. Kasi sa lahat ng iyong pinagdadaanan, ang Diyos ay laging merong solusyon. Amen. Right. Amen po ba? Pero pag lumayo ka sa Diyos, walang solusyon. Walang solusyon, mga kapatid. Kaya manatili lang tayo sa paglilingkod. Manatili lang tayo sa ginagawa natin para sa Diyos. Kahit nararamdaman mo na parang may kakaiba, parang tinatamad na ako, parang nawawalan na ako ng gana, magpatuloy ka lang. Kasi may solusyon dyan. At hindi lang din ikaw ang dumadanas niyan. Hindi lang ikaw ang nakakaranas niyan. Pero may mga lingkod din ng Diyos na nakakaranas ng pinagdadaanan mo. Pero nagpapatuloy sila. Praise the Lord. Amen po ba, mga kapatid? So manatili lang tayo. Amen? Manatili lang tayo sa paglilingkod sa Diyos. Huwag tayong lalayo sa Diyos. Amen? Sapagkat pag nanatili tayo sa Diyos, ang tungo natin, buhay na walang hanggan. Yan ang tungo natin. Kung mahirap ka dito sa lupa, kung ang bahay mo dito ay barong-barong, tanda mo sa langit mayaman ka. Amen. Kasi bakit? Nag-iipon ka ng kayamanan sa langit. Praise the Lord. Amen po ba? Yung bahay mo doon, hindi lang yung basta bahay. Mansion yon. Yung dadaanan mo doon, hindi yung katulad ng daanan dito, na bako-bako, lubak-lubak. Doon, ginto ang iyong tatapakan. Right. Amen po ba? Ginto, mga kapatid. At higit sa lahat, kasama mo ang Diyos doon. Amen. Kapiling mo ang Diyos, mga kapatid. Ngayon, mga kapatid, praise the Lord, dito po ako magtatapos sa bagay na ito. Mga kapatid, lawakan natin ang ating isip about sa prodigal son. Tignan natin ang kanyang sitwasyon. Tignan ninyo po, mga kapatid, ha? Sabi dito, kung lalawakan natin ang ating kaisipan about sa prodigal son, sa kanyang pagbabalik. Sa kanyang pagbabalik. Di ba bumalik ang prodigal son sa kanyang ama? Dahil sa kanyang pagsisisi, dahil hindi naging maganda ang kanyang kalagayan doon. Bumalik siya sa kanyang ama. Ngayon, ito ang tanong. Ang tanong po, mga kapatid. Ano ang naging kalagayan ng kanyang katawan? Sa tingin ninyo lang po, mga kapatid, anong naging kalagayan ng katawan ng prodigal son na ito sa pagbabalik sa kanyang ama? Mataba ba siya? Payat ba siya? Ako naniniwala, payat siya. Bakit? Dumating ang taggutom. Halos wala siyang makain. Halos sabi, gusto niya ng kainin. Yung kanin baboy. Walang magbigay sa kanya ng pagkain. Amen po ba? Kaya ako naniniwala, pagbalik ng anak sa kanyang ama, sobrang payat niya. Sobrang payat niyan, mga kapatid. Ang sunod, ano ba ang suot niya? Ano ang suot ng prodigal son sa pagbabalik niya? Nakuha ninyo? Anong suot ng prodigal son? Ang suot ba ng prodigal son? Maayos ba? O punit-punit ang damit niya? Ito isa sa akin. Maaaring punit-punit. Sabi ng Biblia, nagpakalayo-layo siya. Siyempre, bumalik siya. Ang layo ng nilakbay niya. Pabalik. Amen po ba? Maaaring punit-punit ang kanyang mga damit sa kanyang pagbabalik. Amen? Sunod po, mga kapatid. Ito, gaano siya kabaho? Nagtrabaho siya sa babuyan. Alos kainin niya na yung kaning baboy. Kaya sa pagbabalik niya sa kanyang ama, gaano siya kabaho? Ikaw, gaano ka kabaho? Mga kapatid. Tignan ninyo po, mga kapatid, ha? Iisa-isahin po natin. Sunod po, mga kapatid. Gaano ba siya karumi? Gaano siya karumi? Saan mo siya pwedeng ihalin tulad? Pulubi? Tahong grasa? Pwede. Amen?
Pwede po. Doon mo siya pwede ihalin tulad. Ngayon mga kapatid, ang huli, ano ang itsura niya sa kanyang pagbabalik? Ha? Makinis pa rin ba ang balat niya? Ha? O balbasero na siya at mahaba na ang kanyang buhok? At hindi na siya makilala? Amen po? Tignan ninyo po. Tignan ninyo po mga kapatid. Basahin natin ang Luke 15:20. Sabi dito, at siya'y nagtindig at pumaroon sa kanyang ama, datapat samantalang nasa malayo pa siya, ay natanaw na siya ng kanyang ama, at nagdalang habag, at tumakbo, at niyakap siya sa liig, at siya'y hinagkan. Tingnan ninyo mga kapatid gaano karumi itong kalimughang anak na ito, gaano to kabaho. Amen? Gaano siya karungis. Pero sabi ng Biblia, yung kanyang ama, nakatanaw sa malayo, nakita na siya ng kanyang ama. Sa malayo pa lang siya, yung kanyang ama, tumakbo papunta sa kanya. At pagpunta sa kanya, anong sunod? Niyakap niya. Hindi anak, ang baho mo naman. Oh, ganun ba? Niyakap niya. Anong sunod? Ninagkan niya. Tignan ninyo ang pagmamahal ng isang ama. Hindi niya natinignan kung anong itsura ng kanyang anak. Amen? Basta pag nakita niya ang kanyang anak, tumakbo siya. Hindi niya inisip kung anong itsura. Kung ano ang ano niya, punit-punit ang damit. Taong grasa. Pero sabi, niyakap niya, hinagkan niya. Hindi niyo po ba alam mga kapatid, ganyan din ang ginawa sa atin ng Diyos? Amen. Ganyan din po mga kapatid. Malayo ka pa lang, tanaw ka na ng Diyos. At ang Diyos ay palapit sa iyo. Ito ang malupit. Hindi niya tinignan kung gaano ka kabaho. Hindi niya tinignan kung gaano ka karumi. Hindi niya yung tinignan mga kapatid kung gaano ka kadungis. Ang tinignan niya ang iyong pagbabalik. Amen. Sa iyong pagbabalik ay welcome ka sa Kanya. Diba? Nung bumalik tayo sa Panginoon, naramdaman natin ang yakap ng Diyos. Naramdaman natin yung pagmamahal ng Diyos. Kung gaano tayo pamahal ng Diyos. Mga kapatid, isa itong patunay. Hindi tinitignan ng Diyos kung gaano kakapal ang iyong kasalanan. Kung gaano ka kabasahan. Hindi yun ang tinitignan ng Diyos. Ang tinitignan ng Diyos, ang iyong pagbabalik. Amen. Na merong pagsisisi. Amen po ba? Kasi ganun ang nangyari sa prodigal son. Mga kapatid, nilus tayo. Tingin niyo, ito pa yung isang bagay. Diba? Natural sa isang magulang. Ano? Nakuha mo na diba ang kayamanan mo? Yung mana mo? O yung babalik ka na naman dito. Ginastos mo, bakit? Wala na. Pero ang kanyang ama, walang ganun. Amen. Wala siyang narinig na sumbat. Wala siyang narinig na kahit na anong masasakit na salita. Kundi ang ginawa niya, yung pagtanggap. Mga kapatid, tinanggap tayo ng Diyos kahit gaano tayo karumi. Kahit gaano tayo kadungis, kahit gaano tayo kabasahan. Tinanggap tayo ng Diyos. Thank you, Jesus. Amen po ba? Kaya napakapalad natin na merong Diyos na tumanggap sa atin. Amen. Amen? Na merong Diyos na handa kang tanggapin. Buksan ang kanyang puso para sa iyo. Amen. Kaya mga kapatid, huwag nating sayangin yung pagtanggap ng Diyos sa atin. Amen. Tinanggap tayo ng Diyos. Hindi tinignan ng Diyos kung ano ang itsura mo, kapatid. Hindi niya yung tinignan. Praise the Lord. Ngayon mga kapatid, tayo po'y tumayo. At tayo po'y mag-worship sa atin.